Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang dalawang paraan kung paano mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan online. At ituturo ko ito step by step process. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano ba ang Pag-ibig Calamity Loan. Ito ay ang pag-provide ng immediate financial aid to affected Pag-ibig Fund members in calamity-stricken areas as declared by Office of the President or Sangguniang Bayan. At pag-usapan naman natin kung sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So dapat meron ka daw at least 24 monthly membership savings under Pag-ibig Regular Savings. So dapat nakapaghulog na kayo ng at least 24 months para pwede kayo maka-avail ng Pag-ibig Calamity Loan. So kung meron ka namang at least 24 months or more than 24 months na savings, pangalawa, dapat active member ka daw. So para matawag na active, dapat meron ka daw at least 1 monthly membership savings within the last 6 months prior to the date of loan application. So ibig sabihin yan, dapat meron kayong hulog kahit isang buwan lang. For example, August kayo gusto mag-apply. Dapat meron kayong at least 1 month na hulog from February, March, April, May, June, or July. Sa mga buwan na yan, dapat kahit isang buwan lang, dapat meron kayong hulog para matawag kayo na active member. Pangatlo, marami nagtatanong dito sa mga videos ko at nagko-comment, bakit daw default yung lumalabas kapag nag-a-apply sila? So ito po yung sagot. Kung meron kayong existing na Pag-ibig Housing Loan or Multipurpose Loan or Calamity Loan, so default po yung lalabas kapag nag-a-apply kayo. Pangatlo, para ito sa mga nagtatanong kung magkano daw yung pwede nilang ma-loan sa Pag-ibig Calamity Loan. So ang sagot dyan is 80% ng total regular savings ninyo. So for example, may savings kayo na 10,000 pesos, so yung makukuha ninyo or maloloan ninyo sa Pag-ibig Calamity Loan is 8,000 kasi 80%. So depende po yan kung magkano yung total regular savings ninyo. At pang-apat, punta na tayo dito sa tanong ng marami kung paano mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So bago daw kayo mag-apply, dapat meron na kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Dahil kung wala kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus, hindi kayo pwedeng mag-apply. Kasi doon po ihuhulog yung pera na galing kay Pag-ibig. So may dalawang paraan na nakalagay dito. So una, online at pangalawa, over the counter. So pag-usapan muna natin tong over the counter. So pwede kayong mag-submit ng duly accomplished loan application form sa inyong employer or pwedeng personal nyong ipapasa sa Pag-ibig Fund na pinakamalapit sa inyong lugar. Pangalawa, online via virtual Pag-ibig. So may dalawang paraan po dito. Yung isa, uploading your duly accomplished loan application form and requirements. Tapos yung pangalawa, completing the Pag-ibig loan application online form for members whose employers are enrolled under virtual Pag-ibig for employers. So itong dalawang to ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply nito step by step process. So samahan nyo ko at panoorin nyo ng buo ang video na to kasi kung hindi kayo makaka-apply sa unang paraan, pwede nyong gawin yung pangalawang paraan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang Pag-ibig Fund. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin tong www.pagibigfund.gov.ph. So i-click lang po natin yan. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So pag ganyan guys, i-refresh nyo na lang kung hindi kayo makakapasok hanggang sa lumabas ito at makapasok na kayo dito. At kung nandito na tayo sa website nila, so may makikita tayong data privacy. I-click lang po natin yung box sa katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan. At kung okay na, i-click na natin ang proceed. And then mapupunta po tayo dito, so scroll down lang po natin and dito sa baba may makikita po tayong e-services. So hanapin at i-click lang natin yung virtual Pag-ibig for members. Ito po yun. At may makikita na naman tayong data privacy. So ganun lang ulit, i-click nyo yung box katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan at pagkatapos i-click nyo na ang proceed.
And then mapupunta na tayo dito sa Virtual Pag-ibig for Members. So dito i-click nyo na lang po ang login. So make sure guys meron na kayong Virtual Pag-ibig account online. So dapat yung pag-ibig number ninyo nakaregister na sa Virtual Pag-ibig. Pero hindi ko na ituturo sa inyo kung paano mag-create niyan guys kasi medyo mahaba talaga yung proseso. May video na po akong nagawa niyan dati kung paano mag-register ng pag-ibig number sa Virtual Pag-ibig online. So panoorin nyo na lang po, ilalagay ko po yung link sa description box para hindi po kayo mahirapang maghanap. At kung may account na kayo at nakaregister na kayo sa Virtual Pag-ibig online, i-click na po natin ang login. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang continue. So kagaya nga ng sabi ko kanina, dapat meron na kayong account na nagawa sa online para makapag-register kayo diretso agad dito. So kung meron na, ilagay nyo po yung email address at yung password na ginawa ninyo. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang login. And then, maglo-loading pa yan ng kaunti, so antayin nyo na lang. At pagkatapos, makakapasok na kayo sa inyong Virtual Pag-ibig online account. So, ito na po yung account ninyo. So, pagkatapos, i-click nyo na po itong tatlong dot dito sa taas. Tatlong linya pala yan dito sa taas. Dito makikita po natin lahat ng mga products na ino-offer ni Pag-ibig. Pero sa ngayon, ang kailangan natin gawin kasi gusto nating mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So, i-click lang natin tong Pag-ibig Calamity Loan. So, ito po yun. At kung pagka-click niyo ng Pag-ibig Calamity Loan at ganito yung lumabas, no Calamity Loan record found, tapos walang nakalagay na apply dito sa baba, ibig sabihin yan, hindi po kayo pwedeng maka-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. Baka yung address ninyo hindi po kasali sa listahan na nilabas nila na pwedeng mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. Pero kung sa tingin niyo guys, nandun talaga kayo sa area na tinamaan ng bagyo or mga sakuna, ganyan, pwede nyo pong pumunta sa pinakamalapit na Pag-ibig branch, i-update nyo po yung home address niyo, magdala lang po kayo ng mga documents or mga valid IDs na nagpapatunay na taga roon talaga kayo or nandun talaga kayo nung nangyari yung sakuna. Pero kung ganito naman yung lumabas, your current employer does not have a Virtual Pag-ibig for employers account. So, ibig sabihin yan, hindi pa rin kayo makakaproceed kasi kagaya ng nabanggit ko kanina, dapat para makaproceed dito, dapat yung employer ninyo ay naka-enroll sa Virtual Pag-ibig for employers. So, kung nakapasok po kayo dito, pwede na po kayong mag-proceed. I-proceed nyo na lang po ng i-proceed kasi hindi po ako makakapasok dito. So, fill upan nyo na lang kailangan fill upan doon at madali lang po ang proseso kapag dito kayo nag-apply at kung nakapasok kayo. Pero kung nakapasok na kayo dito at ganito talaga yung lumalabas, punta na tayo sa pangalawang paraan. Ang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa aking Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. At hanapin at i-click lang natin tong www.pagibigfundservices.com. Ito po. And then may makikita tayong data privacy. I-click lang natin ang box katabi ng I have read about data privacy para ma-checkan at pagkatapos i-click natin ang proceed. And then mapupunta tayo sa homepage ng Virtual Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-apply ng Calamity Loan, i-click lang natin ang Apply for and Manage Loan. At pagkatapos mapupunta tayo sa mga loans na ino-offer ni Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-apply ng Calamity Loan, i-click lang natin ang Apply for a Short-term Loan. Kasi dito po nabibilong ang Calamity Loan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito. At sa lahat naman gustong mag-apply ng Calamity Loan, dapat meron kayo ng mga nabanggit dito. So una is yung loan application form. So dapat mag-download kayo ng application form para sa Calamity Loan at dapat na fill upan nyo to lahat. At kung nababasa ninyo, may nakalagay po dyan na kung employed kayo, dapat may perma ng employer ninyo at may perma ng dalawang witnesses. So make sure na permahan lahat yung information na kailangan doon. At para ma-download ito, i-click nyo na lang po itong click here to download an application form. And then may makikita po kayong ganito. So dito, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita nyo po yung Calamity Loan Application Form or ELEF na form.
Ito po yon. So, i-click nyo na lang po itong PDF na sign dito sa gilid para ma-download. So, ito na po yung front page ng Calamity Loan Application Form. So, kailangan nyo fill upan lahat ng mga nandito sa harap. So, dito sa baba, kailangan ninyo ng dalawang witness. So, papirmahan nyo na lang sa mga kasama ninyo sa trabaho yan. At pagkatapos, permahan nyo po kasi napaka-importante ng perma at petsa. At ito naman yung back page ng inyong loan application form. So, dito wala na kayong kailangang fill upan. Yung employer na ninyo ang magpi-fill up dito. So, ito pong front at back page yung kailangan ninyong ipaprint at kailangan ninyong fill upan. So, pagkatapos yung fill upan guys, ipadala ninyo sa employer ninyo para ma-fill upan din nila yung nasa likod at mga kailangan pa nilang fill upan. Kasi hindi po tinatanggap ni Pag-ibig kapag walang perma ng employer ninyo. So make sure po na fill upan nyo po lahat bago nyo po ipadala sa employer ninyo. At pagkatapos kung may perma na ng employer ninyo, so pwede na po kayong mag-apply ng Calamity Loan online. At next, punta naman tayo dito sa pangalawang requirements, yung one valid ID. So, dapat daw before kayo mag-proceed is nakapicture na kayo ng valid IDs na gagamitin ninyo. And next is yung number 3 na cash card. So, dapat meron kayong loyalty card na issue ng AUB or Asia United Bank or Union Bank of the Philippines or Land Bank of the Philippines. So, sa mga wala pang loyalty card dyan, mas maganda kumuha na kayo ng loyalty card muna para makaproceed kayo sa loan application online. Kasi doon po ida-direct sa paghulog yung pera na ilo-loan ninyo. Hindi po pwedeng yung GCash, bank account ninyo, yung sariling bank account ninyo, hindi po pwede. Dapat yung loyalty card na issue ng Pag-ibig. Yun po yung ina-allowed nila na paghuhulugan ng pera. Hindi po yung GCash or PMaya, ganyan, mga e-wallets or mga bank accounts. At kung meron na kayo nung una, pangalawa at pangatlo, kailangan ninyong ihanda tong pang-apat, yung selfie photo. So, dapat hawak nyo po yung ID and cash card or loyalty card ninyo. So, dapat hawak nyo po yung dalawa, makikita yung mukha ninyo. So, may example po dito ng paghawak. So, ganito po dapat ang paghawak. Hindi po dapat natatakpan yung mga details sa ID ninyo ng kamay ninyo, yung mga daliri ninyo. Hindi po dapat natatakpan. Dapat kitang-kita po lahat ng mga detalye sa ID na hawak ninyo. Pwedeng isang kamay nakahawak sa ID tapos yung isang kamay naman nakahawak sa loyalty card. Pwede din po yon. Basta klaro yung mukha ninyo at yung IDs na hawak ninyo. At kung meron na kayong Calamity Loan Application Form na na-fill upan nyo na at na-fill upan na ng employer ninyo, tapos meron na kayong isang ID at Pag-ibig loyalty card, tapos gawa kayo ng selfie photo, at kung okay na lahat, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa application for short-term loan. So dito i-click nyo na lang po yung select loan type para makapili kayo kung ano yung type ng loan na gusto ninyong kunin. So dito pwede po kayong pumili kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo. At dahil sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng Calamity Loan. So hanapin natin yung Calamity Loan dito kasi may multi-purpose loan naman dito. So kung nakikita ninyo may affected na ng bagyong Karina dyan, so pumili na lang kayo kung nandun yung lugar ninyo. So kagaya niyan, Karina, Metro Manila, so yun po yung pipiliin ko. Tapos sa gilid guys, makikita nyo kung ilang years yung term niya. May 2 years or 3 years. So depende po kung ilang years ninyo kukunin yung Calamity Loan. Kung ilang years ninyo babayaran. At pagkatapos mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng membership ID number. So yung Pag-ibig number niyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kung nakalimutan nyo po, makikita naman po yan sa Pag-ibig loyalty card ninyo. At kung okay na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang validate your MID number. At pagkatapos kung ganito na yung makikita ninyo, try nyo na lang po later or next day, baka nagka-problema lang yung system nila or may maintenance lang. Pero kung na-validate nila yung MID number ninyo, makikita nyo naman po yung pangalan ninyo dito at saan kayo nagtatrabaho at kung saan yung address ng employer ninyo. May iba po updated na yung mobile number, landline, email address, nakalagay na po dyan kasi updated na. Pero pag walang nakalagay dyan, lagyan nyo na lang po kagaya nito.
mobile number, landline at email address. Pero make sure guys, active yung mobile number at email address na ilalagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At may makikita na naman kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat active yung cellphone number na ilalagay ninyo at nakaka-receive ng text. So kung active naman, i-click nyo na po ang okay. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng one-time PIN. So antayin nyo na lang po yung text kagaya nito. 7553. So yun po yung one-time PIN, kaya yun po yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng cash card ninyo or yung loyalty card. So pumili kayo kung saan tie up yung loyalty card ninyo, sa Asia United Bank ba, sa Union Bank or sa Land Bank of the Philippines. So sa mga nagtatanong paano daw malalaman kung saan nakatie up yung loyalty card nila, makikita nyo po yan sa likod ng inyong loyalty card. Pero kung cash card naman, kagaya nito, Land Bank, so Land Bank po yung pipiliin ninyo. Pero pag loyalty card, tapos may nakalagay sa likod na AUB or Union Bank, yun po yung piliin ninyo. So kagaya sa akin, loyalty card ko Asia United Bank naka-tie up, kaya yun po yung pinili ko. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng cash card number. So yung cash card number po, makikita pa rin po yan sa likod ng inyong loyalty card. So kung Asia United Bank, nandito po. Pag Union Bank of the Philippines, nandito din. Pero pag Land Bank of the Philippines, yung cash card ninyo, nandito po. So kung okay na at nalagay nyo na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang check cash card status. At kung okay naman yung cash card na na-register niyo, yung cash card number, may makikita po kayong ganito dito, yung valid. So kung okay na, i-click nyo na po ang go to last step. And then may makikita po kayong ganito. So before daw kayo mag-proceed, make sure naka-ready na yung picture or scan copy ng inyong loan application form, yung calamity loan form ninyo. So make sure at yung valid ID dapat naka-ready na din. So sa calamity loan application form, pwede nyo po yung picturean, make sure klaro at nababasa po lahat ng mga details, or gumamit kayo ng mga apps kagaya ng cam scanner, pwede nyo pong gamitin para mas malinaw po yung pagka-picture. Or kung pwede, mas maganda ipascan nyo para mas klaro lahat yung details. At kung nakahanda na lahat, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito. So dito malapit na daw matapos at kailangan na lang yung 4 na requirements para makumpleto yung application ninyo. So dapat daw yung file size na i-upload ninyo is maximum of 3 MB. So take note po, maximum of 3 MB. Pwede pong bababa ng 3 MB basta hindi lang po lalagpas. So dapat daw yung picture na i-upload ninyo naka JPG, JPEG, PNG, BMP or PDF only. So punta na po tayo dito sa number 1, sa pag-a-upload ng loan application form, yung front side lang po muna. So ito po yung front side ng ating loan application form. So kung okay na, i-click nyo na po tong upload photo. At kung nakaselect na po kayo ng picture, may makikita na po kayong ganito, tapos may kulay green sa gilid. So kung okay na, proceed na po tayo dito sa pangalawa. So ito po ang loan application form ng reverse side. So kung kanina front side, ngayon yung sa likod naman yung i-upload natin. So kagaya po nito yung back page ng ating loan application form. So kung okay na, i-click na natin ang upload photo. At same pa rin kung naka-upload na kayo, makikita nyo yung pangalan ng picture dito at may kulay green sa gilid. So kung okay na, punta na tayo dito sa number 3. Ang pag-upload ng one valid identification card na may picture. So take note po, yung ID card na upload ninyo is dapat may picture na makikita ninyo doon. So kung nakahanda na ang picture, i-click nyo na po ang upload photo. So kung na-upload na ninyo, may makikita kayong kulay green dito at yung pangalan ng picture na in-upload ninyo. At next, punta na tayo dito sa number 4, ang pag-upload ng selfie photo na makikita yung valid ID and cash card or
loyalty card ninyo. Yung harap po ng valid ID at yung harap ng loyalty card, dapat yun po yung makikita sa picture ninyo. At kung ready na, i-click nyo na po ang upload photo. At kung okay na at nag-kulay green na po lahat kagaya nito, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, submit your application. So i-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng loan application form application. So antayin nyo na lang po, may marireceive kayong text na kagaya nito. So sabi dito, successful na daw yung pag-submit ninyo at may binigay silang link para sa pag-track ng inyong loan application. So i-click nyo na lang po itong link para matrack yung application ninyo. At pagkatapos, mapupunta na kayo dito sa loan status verification. So, fill upan nyo na lang po to, click nyo ang select type of loan. So dito pumili po kayo kung housing loan, multi-purpose loan, or calamity loan. Pero calamity loan po yung in-applyan natin, kaya yan po yung i-click natin. At pagkatapos dito, ilagay nyo na po yung pag-ibig number ninyo at yung last name ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na po lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong data privacy, i-click nyo na lang po itong box para ma-checkan at pagkatapos i-click nyo ang proceed. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, short-term loan status tracker. So dito, nakikita ninyo yung receive pa yung naka-check dyan. So antayin nyo yung review, approve at yung loan na mag-check para ma-approve yung loan application ninyo. So pwede nyo pong i-check from time to time yung tracker, yung link na sinend sa inyo para makita nyo kung nag-review na tapos na i-review, kung approve na, tapos kung na-send na yung loan ninyo.